Ma'am, Pasko na po, attorney. Pero iba yatang gusto nilang ipakulong si Vice President Sara at hindi yung mga totoong nasa likod ng flood control anomaly, attorney. Yan na nga ang problema sa administration na ito, na laging pinagtatakpan yung mga kanilang gang. At nakikita na naman nila na to divert the attention of the public sa mga kakorupsyon nila, impeachment complaint na naman sa Vice President. Kaya I'm sure ngayon yung mga kasalanan nila nung nakaraan na natalo sila sa Supreme Court, I'm sure, syempre, i-correct na nila ngayon. Mag-due process na sila. Kaya tingnan lang natin kung anong ebidensya naman po ang kanilang ilalatag dyan at kung ano na ang may pagbabago ba talaga sa pag-iisip at pamulitika dyan sa House of Representatives, makikita natin dito sa impeachment. At remember that we are 3 years away from a national election. And sa panggigipit nila kay Vice President Sara, lalo naman itong with her back against the wall, she has to run. Kasi she is feeling already persecuted. So, let's see kung anong ebidensya nila. Pero mga kababayan, dinidistract tayo ng BBM administration. Dahil grabe na mga protesta natin, lahat na ng relihiyon ay sumasama sa protesta. Kaya dinidistract nila tayo. And they're diverting the people's attention to their enemy. Kaya huwag po din ninyong tigilan ang protesta laban sa massive corruption at poverty under the administration of Bongbong Marcos. Opo, good morning pala sa ating mga global viewers at nagpapatanong attorney itong mga kababayan natin sa Paris at sinasabi nila na para po ba daw sa inyo itong ginagawa kay VP Sara ay panic attack mula mismo sa presidente ng Pilipinas? Well, obviously, this is already a demolition job 2.0. Take two, kumbaga. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Kasi nga, pinakamalakas na kalaban ng BBM administration at ng mga grupo ng akbayan na ang sabi nila ay mag-merge daw mga Dilawan at Pinklawan na si Risa Ontiveros ang kandidato. So all their members in Congress will also collaborate with the BBM congressmen. Dati naman ganon din naman nangyari nung first na try. So it's because Sara Duterte is really the woman to beat. Lalo na ngayon na tanggal na si Martin Romualdez, he has no, he has no chance of winning. Dati kasi, nangurakot sila ng todo dun sa 2025 budget. Lahat ng mga congressman na yan, pinanding niya. Kasi trial yun eh. Na kung mag-succeed sila, 2028, siya na talaga ang presidente kahit 13% lang siya sa survey. Hindi niya inasahan na lalabas yung mga corruption, lalo na yung ghost flood control projects, at hindi niya inaasahan na ang United States State Department, meaning yung DFA nila, ay nag-issue ng comment sa kay Bongbong Marcos na talamak na massive corruption na. Hindi lamang sa DPWH kundi sa Bureau of Customs. Pag makitaan raw ng probable cause ng ombudsman at masampa ito sa Sandigan Bayan, ano po nakikita ninyong senaryo na mangyayari at ano ang maaaring idepensa dito ng Vice Presidente? At may tanong din po sila kung maaari ba siyang preventive suspension o maisailalim sa preventive suspension gayong siya po isang impeachable officer na matanggal lamang sa pamamagitan lang ng isang impeachment proceeding? Ang ombudsman, pwede silang
ang una nilang gagawin is impeachment kasi impeachable yan eh, Mm. officer. Mm. Kasi binaback up lang nila yung plan B nila, yung ombudsman na plunder. Kasi pag natanggal siya, plunder ang gusto nila, plan B yan. So, narinig nyo? Impeachment muna. Pag na-impeach, plunder. Mm. Kasi ngayon, wala naman ng ombudsman no jurisdiction dyan eh, sa vice president. Dahil impeachable officer siya eh. Maghihintay sila na hindi na siya vice president. O ganyan talaga ang konstitusyon eh. Kasi ang konstitusyon natin ay is there to ensure stability. Stability. Lahat ng mga nagpoprotesta ay si BBM ang pinaparesign. Tapos ang vice president yung pinapatanggal nila. Mm. Parang Ang layo. halata namang ano ito eh. Halata namang political war ito eh. But kung gusto nyo, di maghintay na lang kayo ng 2028. Yun, di ba? Kasi tingnan nyo, bakit sa budget ng Vice President pinasa agad nila? Wala pang isang oras, pinasa na nila. Kung nagdududa pala kayo sa confidential funds niya at kung ano-ano dyan, di dapat siniro nyo na lang ang budget niya. Di ba? Marindigan nyo yan. Kaso ayaw nyo panindigan dahil mga politiko kayong mga garok, kung sa Bisaya pa. Mga garok kayo eh. Kaya nagpi-play din kayo, naglalaro din kayo. Na, yung yuko-yuko ng mga congressman at congresswoman doon kay BP Sara sa budget hearing, nakakahiya. Para kayo mga Hapon eh. Ako po. Nagyumuyuko kayo ng hindi naman yan ugali ng Pilipino yung pagyuyuko-yuko. Sus. Ano ba talaga? Kalabanin nyo ba talaga yan o ano? Ang problema diyan sa mga congressman, lalaro sila kasi baka nga naman malaki ang probability na manalo yan si BP Sara for president. Ano kayo? Kahit mag-budget kayo dyan ng 100 billion sa district nyo, kung hindi ilabas, kung hindi i-implement. Yari Alam mo, din. natatawa na lang ako pag nanonood ako, nakalimutan na ba nila na sila nga itong nirereklamo ng mga tao, ng mga corrupt sila, mga congressman dyan. Kung umasta mga ito, parang mga anghel na walang kasalanan. Nakakahiya, nakakadiri yung mga lalo na yan, sina Garjola na yan. Ang Opo. party list, sumali pa dyan, na kayo nahiya. Mm. Dapat marginalized sector kayo. Mm. Sumali kayo dyan kasi kailangan nyo mag-vote buying. Kaya kami, walang vote buying, talo kami. Iyan ang sinasabi namin.